Mayroon kang lihim na kakayahan na hindi mo pa nahahanap. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang uri ng panalangin na lubhang makapangyarihan, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi alam na ito ay umiiral. Hindi ito ang ordinaryong panalangin na ginagawa mo tuwing umaga o bago matulog. Ito ay isang estratehiya na itinuro ng Diyos mismo upang baguhin ang iyong buhay at ang mundo sa paligid mo. Kung ikaw ay naniniwala na ang iyong mga hamon ay imposible na solusyonan, kailangan mong marinig ang totoo tungkol sa kapangyarihang ito. Ang karamihan sa ating mga problema ay nagsisimula sa ating isipan. Ang ating mga takot, ang ating mga duda, at ang ating mga negatibong pag-isip ay bumubuo ng ating kapalaran. Marami sa atin ang nagsisikap ng husto sa buhay, ngunit parang may nakaharang na pader na pumipigil sa ating pag-unlad. Ito ay dahil hindi natin naunawaan kung paano talaga gumagana ang panalangin ayon sa Biblia. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating mga salita. Siya ay nakikita ang ating puso, ang ating intensyon, at ang ating tunay na paniniwala. Kaya naman ang lihim na panalangin na ito ay nakatuon sa pagbabago ng ating loob at ng ating isipan. Sa Mateo Kabanata 6, ang Jesus ay nagsalita ng isang napakahalagang katotohanan. Sinabi niya na kapag nagsisimula kang mag-pray, huwag maging tulad ng mga mapagkatiwalaan na gusto ng marinig ng mga tao. Ang mga taong ito ay nagsisikap na ipakita sa lahat kung gaano sila relihiyoso at maasahan. Ngunit ang tunay na panalangin ay nangyayari sa loob ng iyong kwarto, kung saan walang nakakarinig maliban sa Diyos. Ito ang lihim na bahagi ng panalangin na napakalakas at napakamabisa. Ang kahulugan ng salitang ito ay malinaw. Ang Diyos ay mas interesado sa kalidad ng iyong relasyon sa Kanya kaysa sa dami ng iyong mga salita. Maraming tao ang nagsisikap na magkaroon ng mahabang panalangin na may mga mataas na salita at magandang wika. Ngunit ang Diyos ay hindi nag-aalala sa ganitong mga bagay. Siya ay nais na marinig ang iyong tunay na puso. Nais niya na makita kung gaano mo siya hinaharap at kung gaano mo siya pinagkakatiwalaan sa gitna ng iyong mga pagsubok. Ang isa pang aspeto ng lihim na panalangin ay ang pagkilala sa iyong mga pagkakamali. Sa Salmo 32, ang ating Ama sa pananampalataya ay nagsulat tungkol sa pagkikilala sa kasalanan. Sinabi niya na nang hindi niya itinatago ang kanyang mga kasalanan, naging mabigat ang kanyang puso. Ngunit nang kinikilala niya ang kanyang mga pagkakamali sa harap ng Diyos, nakahanap siya ng kapayapaan. Ito ay bahagi ng lihim na panalangin na hindi maraming tao ang nauunawaan. Ang pagkikilala ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng iyong mga kasalanan. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong puso at sa pagpapangako na magbabago ka. Maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ang panalangin ay isang paraan lamang upang mahingi ng mga bagay mula sa Diyos. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo ng isang mas malalim na kahulugan. Ang panalangin ay isang pakikipag-ugnayan, isang pag-usap na may dalawang direksyon. Hindi ka lamang nagsasalita. Kailangan mong makinig din. Kailangan mong magbigay ng oras upang marinig ang tinig ng Diyos sa iyong puso. Maraming mga tao ang nagsisikap na magsalita lamang, ngunit hindi nila binibigyan ng pagkataon ang Diyos na magsalita sa kanila. Ang Diyos ay nagsasalita sa ating puso sa pamamagitan ng ating kaluluwa. Ito ay hindi isang malakas na tinig na marinig mo sa iyong mga tainga. Ito ay isang damdamin, isang pag-unawa, isang kapayapaan na sumasalamin sa iyong isipan. Kapag ikaw ay tunay na nakikinig, makikita mo kung paano gumagabay sa iyo ang Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay. Ang lihim na panalangin ay nagsisimula sa pag-unawa sa ganitong paraan ng komunikasyon. Sa Lucas Kabanata 11, ang Jesus ay nagturo ng panalangin na kilala natin bilang Panginoon na panalangin. Ngunit bago niya ituro ang mga salita, sinabi niya na dapat kang manatiling matatag sa iyong paniniwala.
Dapat mo alam na ang Diyos ay handang magbigay sa iyo. Dapat mo alam na siya ay mahal ka at nais mong maging masaya. Ang panalangin ay hindi dapat puno ng pag-alinlangan at takot. Dapat itong puno ng tiwala at pag-asa. Ang isa pang lihim na bahagi ng panalangin ay ang pagpapasalamat. Maraming mga tao ang nagsisikap na magsalita lamang ng kanilang mga pangangailangan sa Diyos. Ngunit hindi nila sinasabi ang kanilang pasasalamat. Ang pagpapasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang ipakita sa Diyos na naniniwala ka sa Kanya. Kapag nagpapasalamat ka kahit sa mga maliit na bagay, pinapakita mo na ikaw ay nakatuon sa mga biyaya ng Diyos, hindi sa iyong mga problema. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nagtagumpay dahil sa kanilang panalangin. Si Abraham ay nagtiwala sa Diyos kahit na hindi niya alam kung saan siya magmumula. Si Moises ay nagsumamo sa Diyos at nakatanggap ng mga himala. Si David ay nagsulat ng maraming mga awit na puno ng panalangin at ng pagtitiwala. Ang mga taong ito ay hindi nag-iwan ng mga malalaking katanungan. Sila ay nagtiwala at nagsumama sa Diyos na gagabay sa kanila. Ang lihim na panalangin ay hindi tungkol sa pagbabago ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay palaging pareho, palaging maasahan, palaging puno ng pagmamahal. Ang lihim na panalangin ay tungkol sa pagbabago ng iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong pag-iisip, ng iyong puso, at ng iyong paniniwala. Kapag nagbabago ka, ang iyong mundo ay nagbabago din. Sa mga salita ni Pablo sa mga Romano Kabanata 12, sinabi niya na huwag mong itugma ang iyong sarili sa mundo. Sa halip, baguhin ang iyong isipan. Ito ay isang direktang utos mula sa Diyos. Ang iyong isipan ay ang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay. Kung ang iyong isipan ay puno ng mga negatibong pag-iisip, ang iyong buhay ay magiging negatibo. Ngunit kung ang iyong isipan ay puno ng pag-asa at ng tiwala, ang iyong buhay ay magiging positibo at matagumpay. Ang panalangin ay isang paraan upang baguhin ang iyong isipan. Sa pamamagitan ng panalangin, ikaw ay nagsasabi sa iyong sarili na naniniwala ka sa Diyos. Ikaw ay nagsasabi na handa kang sumama sa Kanya. Ikaw ay nagsasabi na handang ibago mo ang iyong paraan ng pag-iisip at ng pag-aasikaso. Ito ay isang makapangyarihang hakbang tungo sa pagbabago. Maraming mga tao ang nagsisikap na gawing perpekto ang kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo na ito ay imposible. Ikaw ay hindi makakagawa ng tunay na pagbabago sa iyong sarili. Kailangan mo ng tulong mula sa Diyos. Kailangan mo ng Kanyang kapangyarihan. Ang panalangin ay ang paraan upang humingi ng tulong na ito at upang makatanggap nito. Ang lihim na panalangin ay nagsisimula sa pag-unawa na ikaw ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat sandali ng iyong buhay. Siya ay nakikita ang iyong mga pagsubok. Siya ay nakikinig sa iyong mga tanong. Siya ay handang tumulong. Kailangan mo lamang na magtiwala at magsumama sa Kanya. Sa Salmo 23, ang ating Ama sa pananampalataya ay nagsulat ng isa sa pinakamagandang mga salita tungkol sa Diyos. Sinabi niya na ang Diyos ay ating gabay. Siya ay nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin. Siya ay nagdadala sa atin sa mga lugar kung saan makakahanap tayo ng kapayapaan at ng pag-asa. Ito ay ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang panalangin ay hindi tungkol sa pagbabago ng iyong mga kalagayan. Ang iyong mga problema ay mananatili pa rin. Ang iyong mga hamon ay hindi maglalaho. Ngunit ang iyong paraan ng pagtugon sa mga ito ay magbabago. Ikaw ay magiging mas matatag, mas matalino, at mas maasahan. Ikaw ay makakahanap ng kapayapaan sa gitna ng iyong mga pagsubok. Maraming mga tao ang nagsisikap na manatiling positibo sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas. Ngunit ito ay napakahirap. Ang iyong mga emosyon ay madalas na kontrolado ng iyong mga kalagayan. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga masamang bagay, ikaw ay magiging malungkot.
Kung ikaw ay nakakaranas ng mga magagandang bagay, ikaw ay magiging masaya. Ngunit, ang panalangin ay nag-aalok ng isang mas malalim na kapayapaan. Ito ay isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa iyong mga kalagayan. Ang kapayapaan na ito ay nagmumula sa pag-unawa na ang Diyos ay may kontrol. Siya ay may plano para sa iyong buhay. Siya ay nag-aalaga sa iyo. Kahit na hindi mo naunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay, maaari mong tanggapin na ang Diyos ay may dahilan. Maaari mong tanggapin na ito ay bahagi ng kanyang plano para sa iyong buhay. Ang lihim na panalangin ay nagsisimula sa pagkilala sa iyong kahinaan. Maraming mga tao ay nagsisikap na ipakita na sila ay malakas at independente. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkilala ng iyong kahinaan. Kapag ikaw ay kinikilala na hindi ka makakagawa ng lahat sa iyong sarili, ikaw ay nagiging bukas sa tulong ng Diyos. Sa pangalawang mga Korintyo, Kabanata 12, ang Apostol Pablo ay nagsalita tungkol sa kanyang sariling kahinaan. Sinabi niya na ang Diyos ay nagsabi sa kanya na ang kanyang kapangyarihan ay kumpleto sa kahinaan. Ito ay isang napakahalagang kahulugan. Ang iyong kahinaan ay hindi isang hadlang. Ito ay isang pagkakataon para sa Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang panalangin ay isang paraan upang ipakilala ang iyong kahinaan sa Diyos. Ito ay isang paraan upang sabihin sa Kanya na kailangan mo ng tulong. Ito ay isang paraan upang buksan ang iyong puso at hayaang pumasok ang Kanyang kapangyarihan. Kapag ginagawa mo ito, ang mga bagay ay nagsisimulang magbago. Maraming mga tao ay nagsisikap na mag-alala tungkol sa kanilang kinabukasan. Sila ay nag-iisip tungkol sa lahat ng mga bagay na maaaring mangyari. Sila ay nag-aalala tungkol sa kanilang kalusugan, sa kanilang pera, sa kanilang mga relasyon. Ngunit ang Biblia ay nagsasabi na ang pag-aalala ay walang halaga. Ito ay hindi magbabago ng anumang bagay. Sa halip, dapat kang mag-pray. Sa Filipos Kabanata 4, ang Apostol Pablo ay nagsulat ng isa sa pinakamagagandang mga mensahe tungkol sa pag-aalala. Sinabi niya na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa halip, mag-pray at magpasalamat. Sabihin sa Diyos kung ano ang iyong pangangailangan. At ang kapayapaan ng Diyos na lampas sa lahat ng pag-unawa ay mag-iingat ng iyong puso at ng iyong isipan. Ito ay isang direktang pangako mula sa Diyos. Kung ikaw ay mag-pray at magpasalamat, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Hindi mo kailangan maunawaan kung paano ito mangyayari. Kailangan mo lamang na magtiwala at mag-pray. Ang lihim na panalangin ay nagsisimula sa pag-unawa na ang Diyos ay nais mong maging masaya. Siya ay hindi nais na ikaw ay maging malungkot o takot. Siya ay nais na ikaw ay maging puno ng pag-asa at ng sigasig. Siya ay nais na ikaw ay makamit ang iyong mga pangarap at ng iyong mga layunin. Ngunit ang Diyos ay may kondisyon. Nais niya na ikaw ay magsumama sa Kanya. Nais niya na ikaw ay magtiwala sa Kanya. Nais niya na ikaw ay maging handa na baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip at ng pag-aasikaso. Kung ikaw ay handang gawin ito, ang Diyos ay handang magbigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo. Ang panalangin ay isang kontrata sa pagitan mo at ng Diyos. Ikaw ay nagsasabi na naniniwala ka sa Kanya at na handang sumama sa Kanya. Ang Diyos ay nagsasabi na alagaan ka niya at gabayan ka niya. Ito ay isang magandang relasyon na maaring magbago ng iyong buhay. Maraming mga tao ay nagsisikap na magsimula ng panalangin, ngunit hindi nila alam kung paano. Sila ay nag-isip na kailangan nila ng mga espesyal na salita o ng isang espesyal na lugar. Ngunit ang Biblia ay nagsasabi na ito ay hindi kinakailangan. Maaari kang mag-pray kahit saan at kahit kailan. Maaari kang mag-pray sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, o sa iyong sasakyan. Ang panalangin ay hindi tungkol sa lugar o sa oras. Ito ay tungkol sa iyong puso. Kailangan mo lamang na buksan ang iyong puso at magsalita sa Diyos. Sabihin sa Kanya ang iyong mga pangangailangan. Sabihin sa Kanya ang iyong mga takot,
Sabihin sa Kanya ang iyong mga pangarap. Makinig sa Kanyang tinig sa iyong puso. Ang isa pang mahalagang bahagi ng lihim na panalangin ay ang pagiging matatag. Maraming mga tao ay nagsisikap na mag-pray ng isang beses at inaasahan na ang lahat ay magbabago kaagad. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo na ang panalangin ay isang patuloy na proseso. Kailangan mong mag-pray araw-araw. Kailangan mong manatiling matatag sa iyong paniniwala. Sa Lucas Kabanata 18, ang Jesus ay nagsalita ng isang parable tungkol sa isang babae na patuloy na humingi sa isang hukom. Ang babae ay hindi sumusuko. Siya ay patuloy na bumabalik at humingi. Sa wakas, ang hukom ay nagbigay sa kanya ng kung ano ang kailangan niya. Ang Jesus ay nagsabi na ito ay kung paano dapat kang mag-pray. Hindi ka dapat sumusuko. Dapat kang patuloy na magsumama sa Diyos. Ang panalangin ay isang disiplina. Kailangan mong gawing bahagi ng iyong araw-araw na gawain. Kailangan mong maglaan ng oras para sa panalangin. Kailangan mong magbigay ng atensyon sa iyong relasyon sa Diyos. Kapag ginagawa mo ito, makikita mo kung paano nagbabago ang iyong buhay. Maraming mga tao ay nagsisikap na mag-pray, ngunit hindi nila nakikita ang mga resulta. Sila ay nagsisikap sa loob ng ilang linggo at pagkatapos ay sumusuko. Ngunit ang Biblia ay nagsasabi na ang Diyos ay hindi mabilis na tumugon. Siya ay may kanyang sariling oras. Kailangan mong magtiwala at magpatuloy. Ang lihim na panalangin ay nagsisimula sa pag-unawa na ang Diyos ay may mas mataas na layunin para sa iyong buhay. Hindi mo alam kung ano ang ito. Maari itong maging iba sa iyong mga inaasahan. Ngunit ang Diyos ay nag-aalaga sa iyo at nais na gawing maganda ang iyong buhay. Sa Jeremias Kabanata 20, ang Diyos ay nagsabi na mayroon siyang mga plano para sa iyong buhay. Ang mga planong ito ay para sa iyong kapakanan. Siya ay nais na bigyan ka ng pag-asa at ng kinabukasan. Kailangan mo lamang na magtiwala at magsumama sa Kanya. Ang panalangin ay isang paraan upang ipasakatuparan ang mga planong ito. Sa pamamagitan ng panalangin, ikaw ay nagsasabi sa Diyos na handa kang sumama sa Kanya. Ikaw ay nagsasabi na naniniwala ka sa Kanyang mga plano. Ikaw ay nagsasabi na handa kang baguhin ang iyong buhay. Ang lihim na panalangin na itinuro ng Biblia ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng iyong mga kalagayan. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong kaluluwa. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong relasyon sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong puso at ng iyong isipan. Kapag ikaw ay tunay na nagsisimula ng panalangin sa ganitong paraan, makikita mo ang mga himala sa iyong buhay. Hindi ito mga himala na makikita mo sa iyong mga kalagayan. Ito ay mga himala na makikita mo sa iyong puso. Ito ay kapayapaan na hindi mo maintindihan. Ito ay pag-asa na hindi mo inaasahan. Ito ay pagmamahal na hindi mo nararanasan noon. Ang Diyos ay naghihintay para sa iyo. Siya ay naghihintay na buksan mo ang iyong puso at sumama sa Kanya. Siya ay naghihintay na magtiwala ka sa Kanya. Siya ay naghihintay na mag-pray ka at makinig sa Kanyang tinig. Kung ikaw ay handang gawin ito, ang iyong buhay ay magbabago magpakailanman.